At ang Panginoon ay nagsalita kay Moises na sinasabi, Salitain mo sa mga anak ni Israel na sila ay bumalik at humantong sa tapat ng Pi-hahiroth, sa pagitan ng Migdol at ng dagat, sa tapat ng Baal-zephon, sa tapat niya haanpong kayo sa tabi ng dagat. At sasabihin ni Faraon tungkol sa mga anak ni Israel na nasisilo sila sa lupain, sila'y naliligid ng ilang. At aking papagmamatigasin ang puso ni Faraon at kanyang hahabulin sila at kayo'y maghihimbat ng karangalan kay Faraon at sa lahat niyang bukbo at malalaman ng mga Egyptyo na ako ang Panginoon. At kanilang ginawang gayon, at nasabi sa hari sa Ehipto na ang bayan ay tumakas, at ang puso ni Faraon at ng kanyang mga lingkod ay nagbago tungkol sa bayan, at kanilang sinabi, Ano itong ating ginawa na ating pinayaon ang Israel upang huwag na tayong mapaglingkuran? At inihanda ni Faraon ang kanyang karo, at kanyang ipinagsama ang kanyang bayan. At siya'y nagdala ng 600 kiling karo, at lahat ng mga karo sa Ehipto, at ng mga kapitan na namumuno sa lahat ng mga yaon. At pinapagmatigas ng Panginoon ang puso ni Faraon na hari sa Ehipto, at hinabol niya ang mga anak ni Israel, sapagkat ang mga anak ni Israel ay nagsialis na may lubos na pagkakatiwala. At hinabol sila ng mga Egyptyo ng lahat ng mga kabayo at ng karo ni Faraon, at ng kanyang mga taong mga ngabayo, at ng kanyang buko, at inabutan sila noong nakahantong sa tabi ng dagat, na nasa siping ng Pi-hahiroth, sa tapat ng Baal-zephon. At nang si Faraon ay nalalapit, ay itiningin ng mga anak ni Israel ang kanilang mga mata, at narito, ang mga Egyptyo ay sumusunod sa kanila, at sila'y natakot na mainam, at ang mga anak ni Israel ay humibig sa Panginoon. At kanilang sinabi kay Moises, Dahil ba sa walang libingan sa Ehipto, kung kaya dinala mo kami rito upang mamatay sa ilam? Bakit ka gumawa ng ganito sa amin na inilabas mo kami sa Ehipto? Di ba ito ang sinalita namin sa iyo sa Ehipto na sinasabi, pabayaan mo kami na makapaglingkod sa mga Egyptyo? Sapagkat lalo mabuti sa amin ang maglingkod sa mga Egyptyo kaysa kami ay mamatay sa ilam. At sinabi ni Moises sa bayan, Huwag kayong matakot, tumigil kayo, at tingnan ninyo ang pagliligtas ng Panginoon na gagawin sa inyo ngayon, sapagkat ang mga Egyptyo na inyong nakikita na yon ay hindi na ninyo uli makikita magpakailanman. Ipakikipaglaban kayo ng Panginoon, at kayo itatahimik. At sinabi ng Panginoon kay Moises, Bakit humihibig ka sa akin? Salitain mo sa mga anak ni Israel na sila'y magpatuloy na yumaon. At itaas mo ang iyong tungkod at iunat mo ang iyong kamay sa ibabaw ng dagat. At hawiin mo at ang mga anak ni Israel ay dadaan sa gitna ng dagat sa ibabaw ng lupang tuyo. At ako, narito, aking papagmamatigasin ang puso ng mga Egyptyo at susundan nila sila at ako'y maghihimbot ng karangalan kay Faraon at sa buo niyang bukbo, sa kanyang mga karo at kanyang mga nananabayo. At malalaman ng mga Egyptyo na ako ang Panginoon pagka ako ay nakapag-imbot ng karangalan kay Faraon sa kanyang mga karo at sa kanyang mga nananabayo. At ang anghel ng Diyos na nasa unahan ng kampamento ng Israel ay humiwalay at napasahulihan nila, at ang haliging ulap ay humiwalay sa harap nila at lumagay sa likod nila. At lumagay sa pagitan ng kampamento ng Ehipto at ng kampamento ng Israel, at mayroong ulap at kadiliman, gayon may binigyan sila ng liwanag sa gabi at ang isa't isa ay hindi nagkalapit sa buong magdamag. At iniunat ni Moises ang kanyang kamay sa ibabaw ng dagat, at pinag-iwalay ng Panginoon ang dagat sa pamamagitan ng isang malakas na hangin silanganan ng buong magdamag, at ang dagat ay pinapaginto yung lupa at ang tubig ay nahawi. At ang mga anak ni Israel ay pumasok sa gitna ng dagat sa ibabaw ng tuyong lupa, at ang tubig ay naging isang kota sa kanila, sa kanilang kanan at sa kanilang kaliwa. At hinabol sila ng mga Egyptyo, at nagsipasok na kasunod nila sa gitna ng dagat, lahat ng mga kabayo ni Faraon, ang kanyang mga karo, at ang kanyang mga nangangabayo. At nangyari, sa pagbabantay sa kinaumagahan, na minasdan ng Panginoon ang bukbo ng mga Egyptyo sa gitna ng haliging apoy at ulap, at niligalig ang bukbo ng mga Egyptyo. At inalisan ng gulong ang kanilang mga karo, na kanilang inila ng buong hirap, na anupat sinabi ng mga Egyptyo, Tumakas tayo sa harap ng Israel, sapagkat ipinakikipaglaban sila ng Panginoon sa mga Egyptyo. At sinabi ng Panginoon kay Moises, Iunat mo ang iyong kamay sa dagat,
upang ang tubig ay tumapan sa mga Egyptyo, sa kanilang mga karo, at sa kanilang mga nanangabayo. At iniunat ni Moises ang kanyang kamay sa dagat, at ang dagat ay nagsauli sa kanyang dating lakas. Nang umumaga at ang mga Egyptyo ay nagsitakas, at nilaging liin ng Panginoon ang mga Egyptyo sa gitna ng dagat. At ang tubig ay nagsauli, at tinakpan ang mga karo, at ang mga nangangabayo. Sa makatuwid bagay ang buong hukbo ni Faraon na pumasok na sumunod sa kanila sa dagat, walang natira kahit isa sa kanila. Datapwat ang mga anak ni Israel ay lumakad sa tuyong lupa sa gitna ng dagat, at ang tubig sa kanila ay naging isang kuta sa kanilang kanan at sa kanilang kaliwa. Gayon iniligtas ng Panginoon ang Israel ng araw na yaon sa kamay ng mga Egyptyo, at nakita ng Israel ang mga Egyptyo na mga patay sa tabi ng dagat. At nakita ng Israel ang dakilang gawa na ginawa ng Panginoon sa mga Egyptyo, at ang bayan ay natakot sa Panginoon, at sila'y sumampalataya sa Panginoon at sa kanyang lingkod na kay Moises.